When paano mo gustong mag-higanti, Tio V? Tanong ni Lance. Sinabi ni Lance Jingtian, gusto ko lang nabayaran ni Moringian ang halagang nararapat sa kanya. Ikalimang uncle, anong klaseng tao ang Moringian na iyon? Ang Jianqing na iyon ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa akin, maliban na mayroon siyang isang grupo ng mga makapangyarihang kampon, at dinala ni Jianqing ang kanyang grupo ng mga kababaihan kasama niya, ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng dako at kumikilos bilang isang kasabwat ng tigre. Ikalimang uncle, huwag kang mag-alala, makikita ko sa sarili kong mga mata ni Jianqing ang kanyang karne, puputulin at kakainin ng piraso para sa mga aso hanggang sa siya ay mamatay. Sabi ni Lance habang nakapikit ang mga ngipin. Well, ito ang kanyang ganti. Terena, hindi pa huli ang lahat, pumunta tayo sa Qing clan ngayon at lipulin ang buong clan niya. Sinabi ni Lance Jingtian, hindi naman alam ng Qing clan ang tungkol dito, hindi dapat iulat ni Jianqing ang ganoong maliit na bagay sa pamilya. Kahit hindi nila alam, kailangan pa rin nilang bayaran ang presyo para dito. Dumiretso si Lance sa Pearl City Qing clan. Bago umalis, ibinigay ni Lance ang lahat ng mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang na dapat niyang ibigay sa Mercenaryong Union, na mismong magbibigay ng bounty sa kaukulang tao o pangkat. Dumiretso si Lance sa Qing clan. Tumayo si Lance sa himpapawid, nakatingin sa ibaba ng Qing clan. Ikalimang uncle, nasakop ko na ang boundary, ang Qing clan ay papasok at lalabas lang, sa isang galaw ko mapapawi ko ang buong Qing clan, walang maiiwan na buhay. Sabi ni Lance. Si Jingtian ay may isang sidilong shadow heart at sinabi, o kung hindi, ang mga inosente ay maiiwan ng mag-isa, pagkatapos ng lahat, kung may kawalang katarungan, may utang, gusto ko lang magbayad si Jianqing, at ang grupo ng mga lalaki ni Jianqing. Ang presyo na nararapat sa kanila. Ikalimang uncle, masyado kang maawain. Gayunpaman, okay lang na iligtas ang inosente, ngunit kailangan kong siguraduhin muna na kung ano ang ginawa ng Jianqing na iyon, hindi alam ng kanilang pamilya na hindi sila kasama ni Marian. Jian. Well, kailangan iyon. Sa sandaling ito, sa buong Qing clan, biglang naramdaman ng lahat na ang hangin ay walang katumbas na init at baradong. Bakit ang init? Ang buong Qing clan ay nabalot ng hangganan ni Lance, walang hangin na damaloy, walang aura na damaloy, para itong tinatakan. Bumaba si Lance mula sa himpapawid. Boom! Si Lance ang unang humampes ng palad sa hangin sa isang gusali sa lupa. Wow! Agad na pinatag ang gusaling iyon sa lupa, at may malaking palm print sa lupa. May mga hiyawan mula sa lupa, at maraming immortal na magsasaka ang lumipad palabas. Kaya lang, nang maramdaman nila ang momentum ni Lance, napaluhod sila sa gulat. Bago magsalita si Lance, maraming Qing clan immortals ang lumuhod. Malamig na tanong ni Lance, nasaan si Jianqing? Ang mga lumuluhod ay tumingin sa paligid, pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila, si Jianqing ay lumabas sa isang paglalakbay sa pagsasanay at hindi bumalik sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Lance, ang mga magulang ni Moringian, mga lolo't lola, lahat ng mga kamag-anak sa loob ng 3 henerasyon upang mahanap sila. Nagsitayuan ng ilang tao sa pinangyarihan. Sinabi ni Lance, sino ang mga magulang ni Moringian? Senior, ako ang ama ni Jianqing. Nanginginig na sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ako ang ina ni Moringian. Nagpatuloy ang isang babaeng napapanatiling maayos. Tanong ni Lance, alam dito sa nakalipas na 2 taon. Ano ba, baka nabangga ko ang nakatatanda, nabigo ang mga nakababatang henerasyon na turuan ang kanilang mga anak, umaasa pa rin akong matutubos ang nakatatanda sa kanilang mga kasalanan. Nataranta ang mga magulang ni Jianqing at Yumoko para magmakaawa. Para sa pagpapatawad. Maaari bang pagtakpan ng isang salita ng mahinang pagiging magulang ang iyong mga kasalanan? Senior, maawa ka, hindi talaga namin alam kung ano ang ginawa ni Jianqing doon. Napayuko ang mga magulang ni Jianqing at sinabing, mukhang hindi talaga nila alam kung ano ang ginawa ni Jianqing sa labas. Pagkatapos ng lahat, kay Jianqing, ang paglalaro ng Jingtian bilang biktima ay walang iba kundi isang libangan. Sinabi ni Lance, mabuti, maaari kitang bigyan ng paraan upang mabayaran ang iyong mga kasalanan, ibalik ka agad si Jianqing, pagkatapos ay kayong 2 mag-asawa, at lahat ng 3 henerasyon ng mga malapit na miyembro ng pamilya ni Jianqing, gawin ninyo ito, putulin ang laman ni Jianqing. Isa-isa at ipakain ito sa mga aso, hanggang sa mamatay si Jianqing.
Sa ganitong paraan, may iligtas ko ang iyong Qing clan, kung hindi, ang buong Qing clan ay walang buhay na babalikan. Walang awa na sabi ni Lance. Napatulala ang lahat na nakaluhod sa lupa. Sabay-sabay, isa sa mga matandang babae ay humingi ng awa, "Senyor, iligtas ang aking buhay, talagang hindi namin alam kung ano ang ginawa ni Jianqing sa labas." Hinampis ni Lance ang matandang babae gamit ang palad sa hangin. Bang! Agad na pinatay ang matandang babae at nagkapira-piraso ang kanyang katawan. Sinabi ni Lance, "Sino mang maglakas loob na muling humingi ng awa, mamatay." Biglang walang nang ahas na magsalita pa. Sinabi ni Lance, "Ngayon, nagpadala ka kaagad ng isang tao upang kunin si Jianqing. Binalot ko na ang iyong pamilya ngayon, malamang na masusuportahan ninyo ang inyong sarili sa loob ng isang buwan, at pagkatapos ng isang buwan, lahat kayo ay pisikal na malalanta at mamamatay. Kaya, kayong mga lalaki may isang buwan pa para kunin si Morinjian." Sino ang padre de pamilya? Ako ang padre de pamilya. Isang matandang lalaki ang abala. Kung gusto mong mabuhay ang Qing clan, mas mabuting magpadala ka kaagad ng isang tao para hanapin ito. Oo, tiyak na mahahanap natin si Jianqing sa loob ng isang buwan. Ang pinuno ng Qing clan ay tumanggo sa takot at pinaalis kaagad ang lahat ng tao ng pamilya sa itaas ng spiritual harmony stage. Sinabi ni Lance, "Bawat isa sa inyo na ipinadala upang hanapin si Jianqing, nilagyan ko kayo ng marka, kung hindi ka babalik sa loob ng isang buwan, tiyak na mamamatay ka na may iniisip mula sa akin, kaya huwag isipin mo na magiging maayos ka mula ngayon habang naghahanap ka ng iba." Ang grupong iyon ng mga tao na ipinadala upang maghanap ng isang tao ay agad na namutla, talagang binalak nilang pumunta at hindi na bumalik, sa kasamaang palad, paanong papayag si Lance sa kanila, ang mga hindi bumalik, isang pag-iisip ay papatayin ka. Dahil doon, lumabas ang Qing clan para hanapin si Jianqing. At sina Lance at Jing Tian, ay bumalik sa isang malapit na inn. Ikalimang uncle, mangyaring maghintay ng matyaga para sa isa pang buwan, sigurado akong mababawi nila si Jianqing sa loob ng isang buwan, at pagkatapos, babayaran ko siya ng mabigat na presyo at magpapalimos sa kanyang buhay. Sige, salamat, Lance. Fifth uncle, pasensya na sa sobrang paghihirap mo, pero kung hindi ka naging malambot, pinatay ko na sana ang buong Qing clan para maibsan ang puot sa puso ko. Kalimutan mo na ito, pagkatapos ng lahat, isang kawalang katarungan ang ginawa sa iyo. Ikalimang tiyo, ayos na ngayon, kaya hayaan mo akong tulungan kang iangat ang iyong kaharian. Ang totoo, 4 o 5 araw lang ang kailangan kong gugulin para tulungan kang itaas ang iyong kaharian sa yugto ng Mahayana. Hindi. Ang Mahayana stage? Tama, Lance, ikaw ngayon. Ang ikalawang yugto ng Mahayana. Totoong sabi ni Lance. Napakalakas, hindi iyon ang buong mundo ng mga espiritu na nakatayo sa pinakatuktok. Gulat na sabi ni Lance Jingtian. Fifth uncle, sa first sea? Talagang napakalakas ko, pero sa sixth sea, average lang ako, at sa seventh sea, hindi man lang ako higad. Pagkatapos winner siya. Okay naman siya, please don't worry, nasa first stage din siya ng Mahayana stage, naglilinang siya sa isang ligtas na lugar sa sixth seas, hindi ko siya hiniling na sumama sa akin this time, gusto ko siyang gumastos. Mas maraming oras sa kanyang paglilinang. 1822. Well, actually, she's not as talented as you are, so she really should spend more time. Kung gayon fifth uncle, tutulungan kitang pinuhin ang mga spirit stone. Pagkatapos noon, tinulungan ni Lance si Jingtian, na umakyat sa entablado ng Mahayana. Pagkatapos maghintay ng isa pang 20 araw, si Jianqing ng Qing clan ay sa wakas ay nahuli at nakabalik. Nang dumating si Lance sa Qing clan, si Jianqing ay nakaluhod sa hall na may takot na mukha. Inutusan ni Lance ang mga magulang ni Jianqing, pati na rin ang kanyang mga lolo't lola at iba pang malapit na miyembro ng pamilya, na paisa-isahin si Jianqing, binaligtad ang kanyang kamatayan habang siya ay umuungol, upang mapanood ni Jianqing ang kanyang laman na kinakain ng mga aso, nag-iiwan lamang ng isang kalansay ng mga buto sa dulo. Sinampal ni Lance ang kalansay na iyon hanggang sa nagkawatak-watek. Hindi ko na ay detalye dito, baka paghinalaan ako na long-winded. Pagkatapos nito, sina Lance at Talia, sa panganib na gugulin ang kanilang paglilinang, pinunit ang spatial rift patungo sa mortal na kaharian at pumasok sa mortal na kaharian.
Matapos dumating si Lance sa Mortal Realm at makuha ang siyang Empire, syempre, ayaw ni Lance na magdulot ng kaguluhan, kaya nanatili siyang mahina at bumalik. Bagamat 5 o 6 na taon pa lang mula nang dumating si Lance sa Spirit World, 50 o 60 taon na ang nakalipas sa Mortal Realm. Naabot na ng apo ni Lance na si Xiangyang ang kanyang malaking limitasyon, at gayon din ang Little Black. Sa wakas, natagpuan ni Lance ang anak ni Little Black, Purple Pupil, at Little Fire. Dadalhin ni Lance ang Little Fire at Violet Pupil sa Spirit World. Parehong mortal na katawan pa rin ang Little Fire at Violet Pupil. Wala pa ring nag-evolve sa mga dragon at pati na rin sa mga unicorn. Gayunpaman, sa tulong ni Lance, ang Little Fiery ay naging kilin at ang Purple Pupil ay naging dragon. Pagkatapos na samahan si Thalia sa Mortal Realm, bumalik siya sa Spirit Realm kasama ang Little Fire at Purple Pupil pagkatapos ng halos parehong oras. Mabilis na natapos ang paglalakbay sa Mortal Realm, at hindi na ako magdedetalye tungkol sa proseso. Wow! Ito ba ang Spiritual Realm? Napakaganda ng hangin, may aura ba sa buong hangin? Huminga ng malalim si Little Fire at sinabi. Sinabi rin ni Zihitomi, napakaganda talaga, salamat Uncle Minister, sa pagdala sa amin sa mundo ng mga espiritu. Tumingin si Zihitomi kay Lance nang may pasasalamat sa kanyang mga mata. Maaari akong bumaba ng mas maaga, ngunit hindi ko mahanap ang pagkakataon, ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa sandaling ito, nakapasok na kayong lahat sa inyong mga espiritong katawan, kaya't magpapalipas muna ako ng ilang oras, tulungan kayong pinuhin ang inyong mga espiritong bato, at pabilisin ka sa yugto ng Mahayana. Brother Minister, napakalakas ba ng Mahayana stage? By the way, ano ang cultivation level ng spiritual world? Tanong ni Little Fire. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata, isang puting tanong, ngunit naiintindihan ni Lance na walang alam si Lance noong una siyang dumating sa spiritual realm. Sinabi muna ni Lance sa kanilang dalawa ang tungkol sa kaharian ng walang kamatayang paglilinang, at pagkatapos, tutulungan sila ni Lance na pinuhin ang mga espiritong bato. Sa ganitong paraan, tumagal ng 10 araw para sa Little Fire na magbago mula sa isang bagong dating patungo sa spiritual realm tungo sa isang unang yugto na kirin cultivator ng yugto ng Mahayana. Ang Purple Pupil ay naging isang Mahayana na unang yugto na Black Dragon. Niyanig ni Little Fire ang kanyang katawan at biglang nagbago mula sa isang malaking killing beast tungo sa anyo ng tao, at pagkatapos na mag-transform sa anyo ng tao, siya ay isang malinaw na binata na may mapupulang labi at mapuputing ngipin, at hitsura ni Grinch. Haha, I can transform into human form. Hindi makapaniwalang tumawa si Little Flame. Natigilan sina Lance at Thalia, halatang hindi inaasahan na magiging parang tao ang Little Fire pagkatapos maabot ang yugto ng Mahayana. Little Flame, paano mo nagawa iyon? Ewan ko ba, Purple Pupil? Subukan mo rin? Makatwirang sabihin na kayong mga dragon, na umabot na sa yugto ng Mahayana, ay maaari ring mag-transform sa anyo ng tao, kailangan mo lamang itoon ang iyong pansin. Ibahin mo na lang ang iyong sanggol sa anyo ng tao. Sige, Uncle Fire. Susubukan ko. Sinubukan ito ni Purple Pupil, at sigurado, nagtagumpay din siya, naging tao, at ang Purple Pupil ay naging isang batang matapang na may balbas. Og! Natigilan si Lance nang makita niya ang anyo ng tao ni Purple Pupil, kung hindi sila nag-hallucinate, imposibleng isipin kung ano ang hitsura ng kanilang anyo ng tao. Haha, nagawa ko rin, salamat kay Uncle Fire, feeling ko, convenient talaga after kung mag-operate sa tao. Nga pala, bakit ang dami kong balbas pero si Uncle Fire wala? Sabi ni Hitomi na may depressed na mukha. Sinabi ni Thalia, sa pagkakaalam ko, anumang uri ng hayop na may mas mataas na ranggo ay maaari lamang mag-transform sa anyo ng tao pagkatapos nilang linangin sa divide stage o mas mataas. Ang iyong anyo bilang tao ay itinakda mula pa sa kapanganakan, tulad nating mga tao, anuman ang kagandahan o kapangitan. Oh, Tita Thousand? So the way I look now, I'm among the handsome among humans. Tanong ni Purple Hitomi. Natigilan si Thalia at umiling. Hindi pasok sa gwapong kategorya ang hitsura kong humanoid, Medyo nanlumo si Hitomi. Si Little Fire ay abala rin sa pagtatanong, ate, paano ako? Ang hitsura kong humanoid ay dapat kabilang sa mga gwapo sa mga tao, tama ba? Paano ito kumpara sa aking kapatid?
Sinabi ni Talia, hindi rin ako magpapatalo, ang itsura ni Little Fire, masyadong malinaw at eleganteng, kahit hindi pangit, pero hindi rin gwapo, hindi rin maihahambing kay Lance hindi dahil lalaki ko siya sinasabi ko. Ito, case by case basis lang ang sinasabi ko, haha. Whoa! Why don't you conjure me a handsome humanoid look? Naiinis na sigaw ni Little Fire. Tumawa si Lance, huwag mong hilahin ang mga walang kwentang bagay na ito, sa mundo ng mga espiritu, ng walang lakas, kahit gaano kakagwapo, walang silbi, tsaka, nasa anyo ka ng hayop, ano ang silbi ng pagiging humanoid? Hehe, ganun din. Ngayon nakarating na rin kayo sa Mahayana Stage, pumunta tayo sa Pearl City, isama natin ang ikalimang tiyuhin ko, pagkatapos ay babalik muna tayo sa Forces. Sinabi ni Talia, orihinal, akala ko ay aabutin tayo ng 1 taon para makumplito ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito nakakalipas ng 3 buwan. Ang Rainbow Bridge of the Five Seas ay aabutin ng 1 taon upang mabuksan, kaya hindi kailangan nating maghintay ng 9 na buwan bago tayo makabalik sa Six Seas. Well, hindi ko akalain na magiging ganito kabilis, punta muna tayo sa Forces, hindi ko alam kung nasa bahay ni Rosen si Little White Dragon. Nagliwanag ang mga mata ni Z Pupil, abala sa pagsasabing, Uncle Minister, anong maliit na puting dragon? Kauri ko ba ito? Oo, isa din siyang dragon, isang batang dragon na kahit papaano ay naiwan sa One Heavy Sea at inampun ko at ng isang babae. Wow! Finally I can meet my own kind. Sabi ni Purple Hitomin puno ng pananabik. Kuya Lance, maraming taon na akong bachelor, pwede ko bang makilala ang sarili kong uri dito? I'm not sure about that, but I think there will be something. By the way, Little Fire, hindi mo ba sinabi noon na may minanak kang alaala? Ngayon ba ay nakakuha ka na ng minanang alaala? Hindi pa, sobrang kakaiba, nasa Mahayana Stage na ako, pero hindi ko pa rin nakukuha ang mga minanang alaala, maaaring ang ninuno ng aking Kilin Clan ay isang napakagandang pag-iral. Siguro. Nagtanong si Purple Pupil, Uncle Minister, mayroon bang lahi ng dragon sa mundo ng mga espiritu? Sinabi ni Talia, syempre meron, ngunit wala pa tayo roon sa ngayon, at narinig ko na ang Dragon Clan ay nasa 7 Heavy Sea din. Bagamat ang 7 Heavy Seas ay kontrolado ng 5 malalaking kapangyarihan, ang Dragon Clan at ang Spirit Clan, gayunpaman, ay palaging umiral, at ang dahilan kung bakit ang Dragon Clan at ang Spirit Clan ay hindi nangingibabaw sa 7 Heavy Seas ay dahil ang Dragon Clan at ang Dragon Clan, na parehong maliit sa bilang, hindi na lang makabuo ng sukat. Sa palagay ko ay magiging mas malinaw ito sa hinaharap kapag narating natin ang 7 dagat. 1823. Ano ang pamilya ng espiritu? Tanong ni Little Fire. Umiling si Lance, hindi ko alam kung eksakto, may nag-iisip sa akin noon bilang isang espiritong tribo, ha? Sinabi ni Talia, ang Spirit Clan ay ang half-immortal clan. Kalat-kalat ang bilang, narinig ko na sa 7 Seas, ang kanilang lakas ay hindi mas masahol pa sa 5 kumakain at gumagamit ng pseudo-immortal na mga sandata, kaya lang ay kakaunti ang kanilang populasyon at hindi sa nakikilahok sa hindi kompetisyon, ngunit ang 5 kapangyarihan ng 7 dagat ay hindi nangangahas na guluhin sila. Sige, mag-usap tayo habang naglalakad. Pumunta si Lance sa Pearl City. Bago bumaba si Lance, hiniling niya kay Jingtian na maghintay sa Pearl City, kaya pagdating niya sa isa sa mga mansyon ng Pearl City, nakita ni Lance si Jingtian. Ikalimang tiyo. Hoy, bakit ang bilis mong bumalik? Sinabi ni Lance, ang pagpasok sa Mortal Realm ay parang isang balyina sa dagat na pumapasok sa isang lawa, hindi pa banggitin kung gaano ito hindi komportable, hindi ka maaaring manatili kahit 1 minuto. At saka, walang mga kamag-anak na kilala mo sa mortal na kaharian, kaya tumalikod ka at pagkatapos ay bumangon ng maaga. Siya nga pala, ito ay Purple Pupil, mula sa Dragon Clan, at ito ay Little Fire, mula sa Unicorn Clan. Maaari silang mag-transform sa anyo ng tao kapag naabot nila ang stage ng distinction, at ikaw magkakaroon ng pagkakataon na makita silang muli sa kanilang orihinal na anyo sa hinaharap. Okay lang, pero sigurado ka ba na ang Little Fire na ito ay isang Kilin Clan? Oo. Sinabi ni Lance Jingtian, Lance, nabasa ko na dati ang isang sinaunang libro na nagsasabing ang Kilin ay isang banal na hayop na bihirang umiiral sa ating daigdig ng mga espiritu. Nabasa ko lang ang sinabi ng sinaunang libro, hindi alam ang katotohanan o kasinungalingan Ngumiti si Jingtian. Sabi ni Lance, Fifth Uncle, malapit na tayong pumunta sa Forces,
tutal, mahina ang aura dito, walang kwenta ang pananatili dito. Mabuti. Mabilis na bumalik si Lance sa 4 Heavy Seas. Pagdating sa 4 Seas, dumiretso siya sa bahay ni Rosen. Rosen. Lance. Tumingin si Rosen sa tatlong estranghero sa paligid ng Lance at medyo nakalaan. Sinabi ni Lance, ito ang aking ikalimang tiyuhin, si Jing Tian, ito ang aking kapatid, Little Fire, ang kanyang orihinal na anyo ay isang unicorn, at ito ang aking pamangkin, ang Purple Pupil, ang kanyang orihinal na anyo ay isang itim na dragon. Medyo nahihiya si Little Fire at binati si Rosen, hello. Hello. Medyo nahihiyang tumango rin si Rosen. Hindi nahiya si Zihitomi at nagtanong, Tito Ministro, ito rin ba ang iyong hipag? Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, ganyan ba kalandi si Uncle Minister sa iyong paningin? Ano ang itatawag ko sa kanya? Sabi ni Zitong Zin, sinabi sa akin ng aking ama na si Tio Chen ay isang mabait na tao. Sinabi ni Talia, tawagin siyang Sister Rosen. Oh, Sister Rosen? Hello, pakiingatan ang isa't isa. Ma'am, ingatan ang isa't isa. Medyo mahiyain din si Rosen at hindi siya ang tipo ng tao na napakaaktibo sa hitsura. Sinabi ni Lance, lahat ay hindi nakatayo dito, pumasok sa bahay, tama, Rosen, nasaan ang aking white dragon? Nasa likod bahay siya, tatawagan ko siya. Sumipol si Rosen. Maya-maya pa, isang maliit na puting dragon ang lumipad palabas ng bahay. Kuya! Masayang sumigaw ang maliit na puting dragon nang makita si Lance. Little White? Long time no see? Grown up so much. Ngumiti si Lance hihihi. Agad na pinulupot ni Little White ang katawan ni Lance. Kuya, miss ka na ni White Dragon, saan ka ba nagpunta, bakit ngayon mo lang ako hinahanap? May gagawin si kuya, pero huwag kang mag-alala, simula ngayon sasamahan na kita. Ma'am, hinding-hindi na gustong mawalay ni White Dragon sa kanyang kapatid. Masaya ang maliit na puting dragon. Sinabi ni Lance, Little Bai, gusto mo bang maging isang Mahayana stage powerhouse Isipin mo, sabi ng kapatid ko, tulong mo lang siya, pwede mo rin ba akong gawing Maharishi? Oo naman. Sinabi ni Talia, Lance, napakabata pa ni Sebastian, sigurado ka bang gusto mo siyang mapabilis, bakit hindi mo hintayin na tumanda siya ng kaunti, napakabata pa niya, maaaring hindi kakayanin ng kanyang isip o katawan. Ito. Tumango si Lance, at saka, walang pagmamadali. Little Bai, pagkatapos, kapag nasa hustong gulang ka na, tutulungan ka ni kuya. Ngunit, kailan magiging matanda si Little Bai? Ito, hindi ko alam. Siya, sa mga 16 na taon o higit pa, si Sebastian ay halos umabot sa edad na 15 para sa mga tao. Kung gayon maghintay tayo ng 16 na taon. Hindi tinulungan ni Lance ang Little White Dragon na pinuhin ang mga Spirit Stone, hindi pa alam ni Little White Dragon kung ano ang refinang, katumbas na siya ngayon ng isang 3 o 4 na taong gulang na anak ng tao, paano niya malalaman iyon? Kinabukasan. Rosen, alis na tayo. May pupuntahan. Hindi ba tayo pumayag na dagdagan ang ating kaalaman sa akin mula ngayon? Sa ngayon, pupunta tayo sa 5 Heavy Seas, at pagdating ng panahon, pupunta tayo sa 6 Heavy Seas. Pero, biglaan. Bibigyan kita ng 1 oras para magpaalam sa pamilya mo. Makalipas ang 1 oras, dinala ni Lance si Rosen at ang iba pa at pumasok sa 5 Heavy Seas. Pagkatapos makarating sa 5 Heavy Seas, dumating si Lance sa isang tiyak na lawa. Sumigaw si Lance, 8 Eyes, huwag kang lalabas pa. Wow! Isang kakaibang hayop na may 8 mata ang biglang sumugod palabas ng lawa. Ito ay tiyak na 8 Eyes, iniisip ni Lance. Ang 8 Eyes sa orihinal nitong anyo ay napakapangit, kung ito ay mag-transform sa anyo ng tao sa hinaharap, ito ay tiyak na pangit bilang impyerno. Gayunpaman, ito ay tinatayang na ang 8 Eyes ay kailangang abutin ang pagnanakaw para makapag-hallucinate sa anyo ng tao. Senior Damon. Nagulat si 8 Eyes. Sinabi ni Lance, 8 Eyes, minsang nangako ako sa iyo na sa hinaharap, tutulungan kitang makapasok sa 6 Seas. Ma'am. Tuwang-tuwang tumango si Hachimoko. Ngayon sumunod ka sa akin, pagkaraan ng 9 na buwan, magbubukas ang Rainbow Bridge, at dadalhin kita sa 6 Seas. Salamat, Senior Damon, salamat. Nagpapasalamat si 8 Eyes, hindi inaasahan na matutupad ni Lance ang kanyang orihinal na pangako sa lalong madaling panahon. Let's go? Let's go stay at the Blue Fox family muna. Oo,
Senior Daemon. Dumating si Lance sa Blue Fox family at direktang pumalit sa Blue Fox family muna, walang sinuman sa Blue Fox family ang nakalaban kay Lance at mapaglingkuran lamang siya ng may pag-iingat. Sa isang kisap mata, 9 na buwan ang lumipas. Sa wakas, dumating na naman ang araw ng pagbubukas ng Rainbow Bridge. Madaling araw, naghintay si Lance sa lupa kung saan paparating na ang Rainbow Bridge. Parehong excited ang Little Fire at Purple Pupil. Ito ay magiging sexist, sobrang nasasabik. Hindi nakaimik si Lance, para sa iyo, ano ang pagkakaiba ng 5 mabigat na dagat sa 6 na mabibigat na dagat, ano ang ikinatutuwa mo? Parang. Biglang hindi na-excite si Little Fire. Speechless. Ngumiti si Talia. Hindi nagtagal, lumapag ang Rainbow Bridge at si Lance at ang iba pa ang unang sumakay dito, na sinundan ng ilang tao mula sa Blue Fox family, at hindi na sila pinansin ni Lance. Sa daan patungo sa Six Heavy Sea, tumayo siya sa isa sa mga lansangan ng Six Heavy Sea. Brother Lance, ito ba ang iyong tahanan sa Six Heavy Seas? Tanong ni Little Fire. Hindi, isa pang araw na biyahe, ang tahanan ko ay nasa Moji Dynasty, Terra na. Lumipad si Lance, ang iba sa kanila ay sumusunod sa likuran niya. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay bumalik sila sa palasyo ng dinastiyang Moji, pagkatapos ng isang taon. 1824. Master Daemon, bumalik ka na. Si Lucy ang unang nakakita kay Lance. Well, kumusta ang lahat ngayong taon? Yun lang? Ano kayang pagbabago sa isang taon? Siya nga pala, Master Daemon, sinabi ng kanyang kamahalan na mahabang emperador na kung babalik ka, hanapin mo siya kaagad. Sige, tawagan mo muna lahat dito. Hindi nagtagal, sumugod sina Harleen, Yuna, Maren, Sina at ilang iba pa. Kuya. Tumakbo si Harleen sa gate, para lamang sumigaw ng isang salita, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ama, biglang tumigil ang boses ni Harleen. Tatay. Umiiyak si Harleen at ibinagsak ang sarili kay Jingtian. Harleen. Tuwang-tuwa na sigaw ni Lance Jingtian, sa wakas ay muling nagkita ang mag-ama, masayang nagyakapan sa isa't isa. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, sinabi ni Lance, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ay Little Flame at ito ay Purple Hitomi. Hello everyone. Bati ni Little Fire sa lahat ng may pagpipigil. Inayos ni Lance ang Little Fire Purple Pupil sa labas at pumunta sa isang tiyak na bulwagan ng palasyo upang hanapin si Maren. Tito Maren, hinahanap mo ako. Lance, galing sa trabaho. Oo, kababalik lang. Tio Maren, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Lance, ilang buwan na ang nakalipas, kinumpirma namin ang pagkamatay ng aking ama. Ano? Si Senior Murky Green, patay na talaga. Oo. Sa katunayan, hindi ito isang ligaw na hulaan na ang aking ama ay patay na, bago ang mga tao ay natatakot na makatiyak kung ang aking ama ay talagang patay na. Ngunit ngayon ay natagpuan na namin ang bangkay ng aking ama, sa isang kuweba. Nagpakita ng kalungkutan si Marian. Lansa, ang kalungkutan ni Uncle Marian. Nang matagpuan ang tatay ko, natuyo na ang bangkay niya, at parang ilang taon na siyang patay. Noon, alam siguro ng tatay ko na mamamatay siya, kaya hindi siya naglakas loob na magpaalam sa amin. At lumabas sa ilang upang mamatay ng mag-isa, hindi siya nang ahas na sabihin kahit kanino, dahil kung siya ay buhay lamang, magkakaroon siya ng mga pagdududa tungkol sa mga dayuhang kaaway, at kung alam ng lahat na siya ay patay na, kung gayon ang dinastiyang mo ay matatapos. Wala man lang siyang makakasama noong namatay siya para sa kapakanan ng ating Moklan Dynasty. Sabi ni Maren na medyo namamaos ang boses. Uncle Maren, huwag kang malungkot, walang silbi ang maging malungkot kapag si Elder Mo Green ay nilikha sa ganitong paraan. Si Lance ay nasanay na makita ang buhay at kamatayan, sa mortal na kaharian ang kanyang mga mahal sa buhay ay nagkaroon ng maraming malalaking deadline, kaya't ginawa niya. Wala talagang nararamdaman. Lance, ang balita tungkol sa pagkamatay ng aking ama ay dapat na kumalat sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa tingin ko ay magkakaroon ng ilang problema. Uncle Maren, anong klaseng gulo ang nandoon, bago sinubukan ng Yao Clan Dynasty na humanap ng gulo, lahat sila ay winasak ko. Lance, hindi malalaman ng mga tagalabas kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, at hindi naniniwala na sa iyong lakas ay mapapawi mo ang Yao Clan Dynasty.
At saka, sa loob ng teritoryo ng ating Mo Clan Dynasty, mayroong 500 malaki at maliit na walang kamatayang mga pamilya at kapangyarihan sa paglilinang. Ang mga kapangyarihang ito, ay tiyak na hindi papayag na mapasailalim sa atin, at maaaring lumikha ng kapahamakan. Paksain natin ang isa kung may dumating. Ngunit hindi ka laging umaasa sa iyong mga scroll, ang iyong mga scroll ay mahalaga at hindi marami sa kanila. Totoo rin iyan. Naisip ni Lan sa loob, hindi niya maaaring sayangin ang lahat ng kanyang mga scroll alang-alang sa dinastiyang Mo, maraming lugar na maaaring gamitin ni Lan sa hinaharap. Bumalik ka muna at aliwin mo ang aking anak, masama ang pakiramdam ko simula nang malaman kong namatay ang kanyang lolo. Kung tungkol sa kung sino man o wala sa ating Mo Dynasty sa hinaharap, maghintay lang tayo at tingnan mo. Sabi ni Marian. Mabuti. Umalis si Lance. Medyo nanlumo din si Lance sa kanyang puso, gusto niyang makahanap ng lugar at magkaroon ng magandang cultivation, ngunit sa halip, kailangan niyang mag-aksaya ng maraming enerhiya para sa Mo Dynasty. Siyempre, kung nais ni Lance na magsaka ng maayos, tiyak na kailangan niyang maghanap ng isang lugar na may pinakamagandang lokasyon, at ang pinakamagandang lokasyon ng 6 Seas ay ang mga sentro ng 9 cultivation dynasties, kailangang ipagtanggol ni Lance ang teritoryo dito. Gayon din kung nais niyang magsaka sa gitna ng dinastiyang Mo. Yuna. Dumating si Lance sa silid ni Yuna. Nahanap ka na ba ng tatay ko? Well, alam ko na ang nangyari sa lolo mo, please save your grief. Wow! Isiniksik ni Yuna ang sarili sa mga bisig ni Lance at umiyak. Umiyak si Yuna, akala ko hindi pa patay ang lolo ko, dapat ay nagsasanay siya sa isang lugar na hindi nagagambala, ngunit hindi ko inaasahan na namatay siya sa isang kuweba na walang nakatira, Yuna, actually dapat handa ka sa pag-iisip, walang dahilan ang lolo mo para tumakas sa ibang lugar para magsaka, ang palasyo ang lugar na may pinakamakapal at pinakamakapal na aura, kung gusto talaga ng lolo mo na magsaka, dapat nasa loob siya. Ang palasyo hindi tumitaka sa isang lugar na walang presensya ng tao. Isang lugar kung saan walang kahit isang tao, na ang ibig sabihin ay ang pinakamanipis na aura, at walang gustong pumunta doon sa lahat. Wow! Hinaplos ni Lance ang buhok ni Yuna upang aliwin siya, hinayaan siyang umiyak, si Yuna ay may labis na malalim na damdamin para sa kanyang lolo, makatuwirang malungkot ngayon, hindi pa niya naranasan ang kasing dami ni Lance. Nakita ni Lance si Yuna na halos umiiyak, saglit sa kanyang baywang, inihagis siya sa kama, ang pinakamahusay na paraan upang gamutin ang kalungkutan, marahil ito ay, gayunpaman, isang taon na hindi nakita, ngunit isang maliit na paghihiwalay na tagumpay laban sa bagong kasal. Sa totoo lang, mabilis na nakalimutan ni Yuna ang tungkol sa negosyo ng kanyang lolo, ang mga bulgar na bagay na ito pansamantalang hindi sasabihin. Kinabukasan, naglabas si Lance ng isang scroll, ito ay isang spirit gathering formation, kung gagamitin mo itong spirit gathering formation, maaari mong tipunin ang lahat ng nakapalibot na aura sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, mayroon lamang 2 scroll ng spirit gathering formation scroll na ito sa mga guho ng 9 Dao Demon King. Dapat ko bang gamitin ang spirit gathering formation scroll o hindi? Hinawakan ni Lance ang scroll sa kanyang kamay at palihim na tinanong ang sarili. Kung ginamit, 2 lang ang scroll ng bagay na ito, magkakaroon ka agad ng isa na mas mababa, orihinal itong Spirit Gathering Scroll, binalak ni Lance na gamitin ito pagkatapos niyang maabot ang 7 Heavy Seas, ngunit sa kasalukuyan, si Lance ay halatang hindi pumunta sa ang 7 Heavy Seas sa lalong madaling panahon. Tumayo si Yuna at lumabas ng silid, nang makita si Lance na may hawak na scroll, tinanong niya, ano ito? The Spirit Gathering Scroll, nahihirapan ako kung dapat ko bang gamitin ito o hindi. May nagagawa ba ito? Siyempre meron, kaya niyang tipunin lahat ng aura sa paligid niya. Itong Spirit Gathering Formation, may 2 paraan para gamitin ito, ang una, long-term na paraan, at ang pangalawa, short-term na paraan. Long-term? Basta ang 100 na mga Spirit Stone ng ika-7 baitang ay ibinibigay araw-araw, maaari itong tumakbo ng tuloy-tuloy, ngunit sa ganitong paraan, ang halaga ng pinagsama-samang Espiritu Chi ay maliit. Ng Spirit Chi ay tinatayang seisabog, ngunit sa kasamaang palad, ito ay maaaring tumagal lamang ng halos kalahating buwan. Kung ganoon ay tiyak na piliin ang pangmatagalan sa panandaliang panahon, bagaman marami ito saglit, kung hindi mo maa-absorb ang lahat, ito ay walang silbi. Sabi ni Yuna. Sinabi ni Lance, hindi, kaya kung makuha ang lahat ng ito, medyo nagsasalita,
ang aking puso ay mas hilig sa panandaliang panahon, kahit na ito ay maaari lamang tumagal ng 15 araw, ngunit maaari kong makuha ang isang mabangis na dakot nito sa loob ng 15 araw. Isipin mo, 15 araw, hayaan mo akong makalusot sa 3 o 5 kaharian, walang problema. 1825. Kung saan kailangang pag-isipan ito, magmadali at gamitin ito. Ngunit itong Spirit Gathering Scroll, dalawa lang ang scroll, ginagamit ko ito ngayon para magamit ito, magkakaroon ng mas kaunting pagkakataon na magamit ito sa hinaharap sa 7th sea, tiyak na mas matipid ang paggamit nito. Sa ika-7 dagat kaysa sa ika-6 na dagat. Kung ganoon nga, bakit mo inilabas? Kahapon, sinabi ng tatay mo na dahil kumpirmado na ang pagkamatay ng lolo mo, sa susunod, tiyak na may mga walang kamatayang cultivation family na magpapasakop sa Mo Dynasty na hindi masaya at gustong manggulo o magrebelde. Kaya nga gusto ko ito, para mas madagdagan pa ang lakas ko. Kung ganoon ay gamitin mo, huwag mo na masyadong isipin ang hinaharap, gusto mo lagi itong gamitin mamaya kapag narating mo na ang 7 dagat, paano kung mamatay ka bago mo marating ang 7 dagat? O kinuha ito sa atin? Kaya dun wag mong isipin ang tungkol sa ibang pagkakataon, sakupin ang kasalukuyan ang mahalaga, at paano kung makakita ka ng relic mamaya at matuklasan mo ang isang scroll na tulad nito. Kung gayon, hindi ba sayang kung hindi mo ito gamitin ngayon? Medyo makatwiran ang pakiramdam ni Lance, iniisip kung ano ang gagawin mamaya. Sige, dahil iyon ang kaso, ubusin ko ang isang Spirit Gathering Formation Scroll. Sa oras na iyon, lahat kayo ay papasok sa Spirit Gathering Formation na ito upang linangin, at nasa inyong lahat kung magkano ang maaari ninyo pagbutihin. Bueno, pagkatapos ay kausapin mo ang aking ama at tingnan kung ano ang iminumungkahi niya. Hinanap muli ni Lance si Marian. Nagulat si Marian nang marinig niya ang, mayroon kang Spirit Gathering Formation Scroll. Hindi ka nagbibiro. Anong nakakatawa dito? Mukhang nalilito si Lance, kakaiba bang magkaroon ng scroll na ito? Sus, Lance, anong gusto mong sabihin ko sa'yo, may Spirit Gathering Scroll ka pa? Napakasabi. Lance, hindi mo dapat gamitin ang Spirit Gathering Scroll, kung hindi, matatapos ka kapag natuklasan ka. Bakit? Lance, ang Gathering Spirit Formation Scroll, isa itong napakasikat at matagal nang nawala na Formation Scroll Kung alam ng puwersa ng 7 Seas na mayroon kang Gathering Spirit Great Formation Scroll, tiyak kung susugurin nila ito kaagad at aagawin ito. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Spirit Gathering Formation Scrolls. Ibig sabihin, kapag ginamit ito, malamang na mabilis itong tumulong sa isang tao na mapabuti ang kalahating kaharian, o kahit isang kaharian. Sabihin mo sa akin, ang mga malalakas sa tribulation stage ay hindi mababaliw kung natagpuan nila ang ganitong uri ng kayamanan. Uncle Marian, para sabihin sa iyo ang totoo, pinaplano kong gamitin ang Spirit Gathering Scroll Huwag na huwag mong gagamitin. Damn, tapos hindi ko magagamit kahit may maganda ako. Kung sakaling matuklasan ka, ang atraksyong ito ay medyo mas masahol pa kaysa sa isang pseudo-immortal na artifact, maliban kung hindi ka matutuklasan. Kahit kalahati ng aura ng 6 Seas ay magtatagpo. Pagkatapos ay magagamit ko ito sa ibang lugar, hindi kailangang nasa Moji Dynasty, sabi ni Lance. Sinabi ni Marian, kung gagamitin mo ito sa ibang lugar, ang aura ay lalabas pa rin sa malalaking halaga, at mahahanap ito ng iba, maliban kung ito ay isang napakalihim na lugar, ngunit ang mga sobrang lihim na lugar ay walang gaanong aura. Hindi naman totoo iyon. Nag-isip si Lance ng isang lugar. Bakit mo naman nasabi yan? Uncle Marian, may alam akong lugar na napakalakas ng aura, ang lugar na iyon, sa ilalim ng Sea of Death, ang dagat ay kapareho ng lupa, mayroon din itong aura, kung gagamitin ko ang Spirit Gathering Formation sa ilalim ng dagat, hindi ba ito mas kapansin-pansin sa daw? Sinabi ni Marian, baliw ka talaga, ngayong ang dagat ng kamatayan ay naging isang ipinagbabawal na lugar para sa mga immortal na magsasaka, walang sinuman ang nang-ahas na pumunta sa dagat ng kamatayan, at naglakas loob ka pa ring pumunta doon para iset up ang Spirit Gathering Formation. Tama, Tio Marian, kamatayan. Paano na ang anumang mabangis na hayop mula sa dagat ng mga patay na ginagawa ngayon? Simula noong insidenteng iyon 1 taon na ang nakakaraan, ang dagat ng kamatayan ay walang anumang mga abnormalidad sa ngayon, ngunit anuman ang mangyari, ngayong alam na ng lahat na mayroong isang mabangis na hayop doon, walang nang ahas na pumunta doon.
Sinabi ni Lance, sa palagay ko ang selyadong mabangis na hayop sa dagat ng kamatayan ay dapat na tumahimik sa sandaling ito, paminsan-minsan lang siya sumasabog, hindi siya nakikipagpunyagi sa lahat ng oras. Ang dagat ng kamatayan ay dapat na maayos na ngayon, gusto ko pa ring pumunta doon para iset up ang spirit gathering formation. Hinding-hindi. Tito Maren, nakapagdesisyon na ako, gusto mo bang sumama sa akin? Baliw ka talaga, hindi ako pupunta. So be it. Aalis ako bukas, halika at sabihin mo kung gusto mo. Lance, yun na hindi mo siya madadala. Utos ni Marian. Sabi ni Lance, nasa kanya na ang desisyon, sige, aalis muna ako. Pagkaalis ni Lance, nanlumo si Marian, paano may mga taong hindi natatakot sa kamatayan, alam nilang may tigre sa bundok. Kinaumagahan, pumunta si Lance sa Sea of Death kasama sina Harleen, Jingtian, Teliay, Sina, Lucy, Lightwater, Rosen, Little Fire, at Purple Pupil. Para kay Maren, nagpadala si Lance ng isang tao para tanungin siya ng maaga kung pupunta siya o hindi, pinilit pa rin niyang huwag pumunta, at gusto niyang pigilan si Yuna, gayunpaman, ang saloobin ni Yuna ay determinado, pumunta si Lance kung saan. Pumunta siya, at pinatay ang galit ni Maren, babae talaga. Lance, hindi talaga tayo magkakagulo. Huwag kang mag-alala, tumpak ang aking intuition, ang mabangis na hayop na iyon sa dagat ng kamatayan ay tiyak na nasa tahimik na panahon muli ngayon, hindi tulad ng mabangis na hayop na iyon ay nasa dagat ng kamatayan sa loob ng 1 taon o 2, ito ay hindi mabilang na mga taon. Marahil kahit na daan-daang milyong taon, nasaan ang panganib? Yung Marian. Talagang takot siya sa kamatayan, ginagarantiya ko na pagsisisihan niya ito, sa pagkakataong ito, dapat nating samantalahin ang pagkakataon na walang awa na sumipsip ng espiritual na enerhiya at subukang itaas ang rango na 3 o 5 sa loob ng kalahating buwan, huwag sayangin ang ganoong bagay. Mahalagang spirit gathering formation ko. Sabi ni Lance. Lahat ay tumango. Tungkol sa formation ng pagtitipon ng espiritu, hindi rin natin masasabi sa labas ng mundo, ito ay isang bagay na kahit na ang pinakamalakas sa 7 dagat ay may inggit. Siyempre, wala tayong sasabihin kahit mamatay tayo. Pagkalipas ng ilang araw, si Lance at ang iba pa ay dumating sa dagat ng kamatayan, kung saan mismo pumutok ang mabangis na hayop noong 1 taon. Ngayon, ang dagat ng kamatayan ay talagang napakatahimik at walang nakatira, at lahat ay hindi nang ahas na lumapit. Maganda ito, kung sisimulan natin ang spirit gathering formation dito, walang makakahanap nito, at kahit na gawin nila, hindi sila maglalakas loob na pumunta. Ngumiti si Lance. Gayunpaman, ang iba ay hindi kasing tahimik ni Lance at nakaramdam ng takot habang nakatingin sa karagatan. Bigla bang mauubusan ang mabangis na hayop na iyon? Natatakot na tanong ni Lightwater. Sinabi ni Lance, sa palagay ko ay hindi tayo naging malas. Dapat, hindi sigurado, maglakas loob kang pumunta dito. Tumawa si Little Fire, hindi mo ito naiintindihan, kapatid kong si Chen, noon sa mortal na mundo ay sikat sa hindi takot sa kamatayan, pupunta siya kung saan man may panganib ng kamatayan. Naging chill ang lahat. Hindi nakaimik si Lance, ngunit totoo na noon sa mortal na kaharian, kung saan mataas ang mortality rate, pupunta siya kung saan man ito naroroon. Isipin mo noon, bata pa at walang ingat, at hindi pa rin ito natatakot kahit saan. Sa kasalukuyan. Karamihan sa mga immortal na magsasaka sa spiritual realm ay mas natatakot sa kamatayan, saan man sila makarinig ng panganib, mas kaunting tao ang pupunta, halimbawa, ang dagat ng kamatayan ay isa ng ipinagbabawal na lupain. 1826. Sinabi ni Lance, lahat, pumunta tayo sa dagat ngayon. Talagang pumunta. Takot na sabi ni Lucy at ng iba pa. Sinabi ni Harleen, pakiramdam ko, nakakatakot ang buong paligid, parang may kung ano sa dilim. Oo, nararamdaman ko rin na nasa isang delikadong lugar tayo. Sinabi ni Lance, ang takot ay nabuo sa pamamagitan ng isip, kung hindi kayo natatakot, wala kayong anumang bagay, tulad ko, pakiramdam ko ay hindi tayo mamamatay dito, kaya hindi ko pakiramdaman ang anumang katakot-takot. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ang unang sumulpat sa sahig ng dagat. Sumunod si Talia, at sumunod naman ang pangalawa, na nakatambak sa seabed. Nais ding sumunod ni Little Fire at Violet Pupil, at napabuntong hininga si Sina at sumunod. Ang iba, gayunpaman, ay hindi gaanong matapang at nanginginig sa hangin. Sa tingin ba ninyo, ang mabangis na hayop na iyon ay naghihintay sa atin sa ilalim ng dagat?
Naku, masyadong matapang si Master Damon, 1 taon lang ang nakalipas ng ilang daang kalahating immortal ang namatay dito ng malakas at 1 taon lang ang nakalipas, tumakbo si Master Damon dito. Tumigil ka na sa pagsasalita, habulin na natin. Ikaw muna. Ikaw muna. Hindi, ikaw muna. Oo, natatakot talaga ako. Sa sandaling iyon, lumabas si Lance mula sa dagat at sumigaw, "Hoy, halika, halika, umuwi ka muna." Oo. Walang choice ang lahat kundi pumunta sa ilalim ng dagat. Nang marating ni Lance ang ilalim ng dagat, nakita niya na kung saan naroon ang orihinal na Shire Clan, nagisira na ito ngayon. Ano ang nangyari sa Shire Clan? Si Harleen ay abala sa pagtatanong. Hindi na kailangang sabihin iyon, wala na ito. 1 taon na siguro ang nakalipas nang pumutok ang mga mabangis na hayop at ang lugar na ito ay naapektuhan din, ang buong angkan ng Shire, tiyak na hindi ito naligtas. Napakalungkot. Sige, ito ang lugar kung saan pinakamalakas ang aura ng dagat ng kamatayan, hindi bababa sa Mo Dynasty, iset up natin ang Spirit Gathering Formation dito. Pagkasabi nito, naglabas si Lance ng Formation Scroll, Lance iniunat ang kanyang kamay at bumukas ang Formation Scroll, at biglang, isang radius na 10,000 metro ang natakpan. Kumuha si Lance ng isang tumpok ng mga Spirit Stone sa ika-8 baitang at inilagay ang mga ito sa I-device ng Formation, na-activate ang Formation, at pagkatapos, hindi mabilang na mga aura ang nagtipon sa direksyon ng Spirit Gathering Formation. Wow! Sobrang effective! Wala pang 1 minuto, at parang 10 beses na mas malakas ang aura. Ma'am, napakalakas talaga ng Spirit Gathering Formation. Natigilan ang lahat, ngayon lang sila nakaramdam ng takot, ngunit ngayon ay nakalimutan na nila ang mabangis na hayop. Wow! 10 beses na naman ang aura. Ilang minuto na lang ang nakalipas, at 20 beses na tumaas ang aura. Kailangan ding ma-impress si Lance, ang Spirit Gathering Formation ay talagang napakalakas, at hindi niya alam kung sino ang gumawa noon, tiyak na isang Super Formation Master ang gumawa nito. Sa oras na ito, itinuro ni Talia ang mata ng Spirit Gathering Formation at sinabi, "Tingnan mo, sa mata ng Spirit Gathering Formation, ito ay tila ilang salita." Ha! Parang. Tumingin si Lance, at sa liwanag na ibinubuga mula sa mata ng Pormasayon, 2 salita ang lumiwanag, at ang 2 salitang iyon ay Examan. Westgate. Ito ba ang apelyido ng nauna na lumikha ng Spirit Gathering Formation? Tumanggo si Lance, hindi imposible, ang master na lumikha ng napakalakas na Spirit Gathering Scroll noon ay malamang na pinangalanang Zeman. Sige, lahat, huwag mag-aksaya ng oras, mayroon lang tayong kalahating buwan. Agad na umupo si Lance sa sahig at nagsimulang sumipsip ng aura. Umupo na rin ang lahat. Binuksan ni Lance ang bawat butas ng kanyang katawan at huminga ng baliw. Ang Spirit Gathering Formation, gayunpaman, ay kumukuha pa rin ng aura, at ang buong aura ng Sea of Death ay patuloy na bumubuhos sa Spirit Gathering Formation. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 araw. Tumawa ng malakas si Lance, 3 yugto ng Mahayana. Wow! Ang bilis naman, 1 araw na lang mula nang makalusot siya sa 3 yugto. Bilasan niyo rin, may 14 na araw pa. Walang gaanong kalokohan si Lance at nagpatuloy. Pagkaraan ng 1 pang araw, ngumiti si Lance. Yugto ng Mahayana, 4 na yugto. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, bagamat hindi ito may kukumpara sa pagpino ng mga espiritong bato, ngunit ang pagbagsak sa 2 kaharian sa 2 magkasunod na araw, ito ay katumbas na ng Divine Speed. Pagkatapos bumalik ni Lance, pinapagsisisihan ito ni Maren hanggang sa mamatay kapag nakita niya ito. Siyempre, ang saligan ay talagang bumalik si Lance at ang iba pa, ngunit nagtiwala si Lance sa kanyang sariling intuition. 4 na araw. Entablado ng Mahayana, 5 yugto. Tumaas pataas ang momentum sa katawan ni Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ni Talia, "Yugto ng Mahayana, 3 hakbang." Ha! Natuklasan ni Lance na medyo mabilis ding nakalusot si Talia, lahat ng 3 hakbang ng yugto ng Mahayana. Ang mga mata ni Lance ay muling tumingin, at ang iba pa sa kanila ay umabot na rin sa 2 yugto ng Mahayana. Kaya lang, patuloy silang nag-absorb ng aura. Sa sandaling ito, ang aura ng Spirit Gathering Formation ay mas makapal pa, hindi bababa sa 5,000 beses na mas makapal kaysa dati. Ang konsentrasyon ng aura na ito, ang 7 Seas ay hindi hihigit dito, at 4 na araw na lang ang nakalipas, ang rurok ng ang Spirit Gathering Formation ay malayo pa rin maabot. 6 na araw.
Ika-6 na yugto ng Mahayana. Hehe, nasa 4th stage na ako ng Mahayana stage. Wow! Nakalusot na ako sa ikatlong hakbang ng yugto ng Mahayana. Masaya ang lahat na ipaalam ang mabuting balita. Iyon lang. Lumipas ang 10 araw, at ang konsentrasyon ng aura ng Spirit Gathering Formation ay pinangangambahan na umabot sa 100,000 beses kaysa sa orihinal na konsentrasyon. Sa ganoong konsentrasyon, ang 7 Heavy Sis ay hindi man lang malapit. At ngayon, ang buong 6 Sis ay nag-uusap. Kakaiba, bakit parang ang sama ng aura nitong mga nakaraang araw? Oo, lalo na ngayon, parang walang aura sa hangin. Sa lahat ng lugar sa 6 Heavy Sis, nararamdaman ito ng lahat. Ngunit sa 9 Immortal Emperors of the 6 Sis, nakatingin sila sa dagat ng kamatayan. Lumalabas ang aura patungo sa dagat ng kamatayan, ano ang nangyayari? Baka ang mabangis na hayop ang may gawa nito. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo makakapag-cultivate sa lahat ng 6 na dagat, at nawala ang lahat ng ating aura. Maraming makapangyarihang tao ang nadama na ang direksyon ng pagkawala ng aura ay nasa dagat ng kamatayan, ngunit walang nang ahas na pumunta sa dagat ng kamatayan upang malaman kung ano ang nangyayari. At sa panahong ito sa dinastiyang Mo, si Maren ay nakatayo sa palasyo at bumuulong sa sarili, si Lance talaga ang nagsimula ng Spirit Gathering Formation sa dagat ng kamatayan, sayang. Bumantong hininga si Maren, hindi sigurado kung pinagsisisihan niya ito. Gayunpaman, may isang bagay na ikinagulat ni Maren, ang Spirit Gathering Formation, ito ay talagang nilikha ng pinakamalakas na Formation Master sa kasaysayan, ito ay nakakatakot na ang aura ay maaari pang mahigop palayo sa napakalayong lugar. Sa ilalim ng dagat ng kamatayan, sumigaw si Lance, Mahayana Stage 8. Wow damn! So fast! Ang iba ay sumigaw, si Lance ay sinipsip sa loob ng 10 araw at umabot na sa ika-8 hakbang ng Mahayana Stage, 2 hakbang lamang ang layo mula sa pag-abot sa kapigatian at pagiging isang malakas na kalahating immortal. Sa sandaling ito, kinakabahan din si Lance sa loob, umaasa si Lance na makakasakay siya sa unang yugto ng Tribulation sa susunod na 5 araw, ngunit huwag mong tingnan ang katotohanan 2 hakbang na lang ang layo niya, ngunit ang huling 2 hakbang ay kadalasang pinakamahirap. Maaari ba akong maninangil sa unang yugto ng kapigatian? Kailangang, kung ako ay magiging yugto ng kapigatian, ang aking lakas ay tataas ng labis, at maaari kong sanayin ang aking 12 pagbubuo ng espada, kung gagawin ko, ito ay magiging isang sandata na katumbas ng isang pseudo-immortal na sandata. Sigaw ni Lance na may pinanibik sa loob. 1827. Sa wakas, dumating na ang kalahating buwan. Biglang nabigo ang Spirit Gathering Formation. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Bakit ang bilis? Sigaw ni Harleen at ng iba pa. Ang happy time is always short. Nakangiting sabi ni Lightwater. Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsipsip ng aura mula sa Spirit Gathering Formation, sa wakas ay nakapasok si Lance sa unang yugto ng Tribulation. Si Little Fire ang unang nakaalam at abalang nagsabi, binabati kita, kapatid na Chen, sa pagtungtong sa unang yugto ng kapigatian. Wow! Napatingin ang lahat kay Lance, at sigurado, si Lance ay may pambihirang aura, at isa ng kalahating immortal. Master Damon, naging half-immortal ka na. Hehe, oo nga pala, medyo marami na kayong nagain ha. Salamat, Master Damon. Si Lucy ay nagpapasalamat, kung hindi dahil sa pagsunod kay Lance, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Ngayon, nakalusot na si Talia sa ika-7 hakbang ng yugto ng Mahayana, si Rosen ay nakalusot din sa ika-6 na hakbang ng yugto ng Mahayana, Harleen, Lucy, Sina, at Yuna, gayon din sa ika-6 na hakbang ng ang Mahayana Stage, Lightwater sa ika-5 hakbang ng Mahayana Stage, at Purple Pupil sa ika-5 hakbang ng Mahayana Stage. At munting apoy. Nagulat si Lance. Munting apoy, nakalusot ka na sa ika-9 na yugto ng Mahayana. Oo. Holy shit, kumusta ang bilis mo, mas mabilis pa kaysa kay Talia. Inilabas ni Little Fire ang kanyang dila. Tila ang natural na Saint Beast na kalamangan ng Little Fire ay unti-unting lumalabas habang bumuti ang kanyang kaharian. Brother Lance, naramdaman ko na ang aking mana, at sa tingin ko ay dapat kong makuha ang aking mga alaala sa mana kapag ako ay naging isang unang yugto ng Tribulation. Congratulations, Little Fire. Hindi, lahat ng ito ay ipinagkaloob sa akin ni kapatid na ministro, ang Little Fire ay walang ngipin para kalimutan ito.
Huwag tayong maging magalang mga kapatid, lahat tayo ay may malaking nakuha, at malapit na tayong bumalik. Sabi ni Lance. Agad na tumakbo palabas ng dagat si Lance. Pagkatapos magmadaling lumabas sa dagat, gumalaw ang isip ni Lance at 12 lumilipad na espada ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Lance, magagamit mo na ang 12 lumilipad na espada. Oo, mayroong kabuoang 12 set ng 12 lumilipad na espada, bawat isa sa 12 set ay maaaring bumuo ng isang sword formation, iyon ay, 12 sword formation, bawat set ng sword formations na pinagsamang kapangyarihang pumatay ay hindi mas mababa sa isang pseudo-immortal na sandata. 12 sets of sword formations, one set is stronger than the other, isa na akong first stage half-immortal, maipapakita ko ang unang set ng sword formations. Pagkatapos sabihin iyon, nag-ensayo si Lance sa himpapawid, 12 sinaunang lumilipad na espada ang lumipad sa kalangitan, ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan, ang buong ibabaw ng dagat ay naputol sa hindi mabilang na mga bangin. Gaya ng inaasahan, manipulahin ni Lance ang 12 lumilipad na espada, at ang epekto ay maihahambing na sa isang pseudo-immortal artifact. Bagamat maaaring hindi niya naipanalo ang pinakamalakas na tao na nagtataglay ng pseudo-immortal artifact, ngunit sa unang yugto ng kapigatian ni Lance, sa 12 sword duel, hindi magiging problema ang pagharap sa ikatlo at ikaapat na yugto ng kapigatian. Kung nais ng isang tao na manalo laban sa isang malakas na tao na may pseudo-immortal na sandata, ang isa ay kailangang nasa parehong kaharian. Nag-rehearse si Lance ng 10 minuto, at pamilyar na sa kanya ang unang set ng sword duel. Sige, makakabalik na tayo. Sabi ni Lance habang inililigpit niya ang 12 espada. Master Damon, gaano karami sa pinakamalakas mong lakas ang maaabot mo ngayon? Kung ang kabilang partido ay walang pseudo-immortal na sandata, sa tingin ko ay dapat kong ligtas na patayin ang ikaapat na yugto ng Tribulation. Wow! Paano naman ang 5th year of Tribulation? Ang ikalimang yugto ng Transmigration, bagaman hindi ako maaaring manalo sa laban, tiwala din ako na hindi ako sasaktan ng kabilang panig, pagkatapos ng lahat, ang aking pagpapakita ng 12. Ang sword formation ay katumbas ng pagkakaroon ng pseudo-immortal na sandata. Sa sandaling ito, nakaramdam si Lance ng matinding atraksyon. Ano ang nangyayari? Nanginginig ang puso ni Lance, isang malakas na pakiramdam ng krisis. Sa sandaling ito, si Harleen at ang iba pa ay sumisigaw habang ang isang malakas na atraksyon ay nagmula sa ilalim ng dagat, at sila ay agad na sinipsip sa ilalim ng dagat. Para naman kay Lance, dahil naabot na niya ang half-immortal level, nagawang lumaban ni Lance. Pagkalipas ng ilang segundo, si Lance na lamang ang natitira sa ibabaw ng dagat, at ang iba sa kanila ay sinipsip sa ilalim ng dagat. Nagulat si Lance sa kinaroroonan niya. Mali kaya si Lance? Bago dumating ang dawn, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na walang panganib, kaya ngayon ay may kakayahan na siyang tumakas habang ang iba ay hindi. Hindi. Sigaw ni Lance at sumugod sa sahig ng karagatan. Sinundan ni Lance ang atraksyon pababa. Hindi nagtagal, naramdaman ni Lance na parang bigla siyang dumating sa ibang espasyo, isang selyadong espasyo na may walang katulad na kadiliman sa lahat ng dako. Si Talia at ang iba pa ay sinipsip din sa selyadong espasyong ito. Talia, Harleen. Sumigaw si Lance ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Oh my God! Hindi matanggap ni Lance ang lahat ng ito, tiyak na ginawa ito ng mabangis na hayop na iyon sa ilalim ng dagat. Sa sandaling ito, ang buong selyadong espasyo ay biglang lumiwanag. Para itong dumating sa isang malaking maliwanag na silid. Nakita ni Lance na sa maliwanag na malaking silid na ito, maraming tao ang nakahiga sa sahig, Talia, Sina, Harleen, Little Fire, Purple Pupil, Yuna, Lightwater, Lucy, lahat sila ay nakahiga. Sa sahig, na mukhang walang malay. Bukod sa kanila, marami pang kalahating immortal na powerhouse. Nasaan ito? Nanginginig si Lance at agad na tumakbo patungo sa ilang taong nakahandusay sa lupa. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa itaas, huwag kang gumalaw. Agad na ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang tumingin, at sa itaas ng kadiliman sa itaas ng kanyang ulo, mayroon lamang 2 malalaking mata, at ang 2 malalaking mata na iyon ay nakatitig ng bukas kay Lance. Sino ka? Sigaw ni Lance. Ang 2 naglalakihang mga mata na iyon ay tumitig kay Lance saglit at sinabing, ikaw pala, hindi ko inaasahan na nandito ka ngayon, hahaha. Isang malupit na tawa ang nagmula sa itaas. Kilala mo ako.
Tanong ni Lance kahit papaano. Hindi kita kilala, pero nakilala kita sa nakaraang buhay, hindi ko akalain na nandito ka ngayon. Nahihiyang tumawa ang napakalaking halimaw sa tuktok ng kanyang ulo. Ang ako sa dati kong buhay. Natarante si Lance. Sige, alang-alang sa dati mong buhay, pakakawala na kita ngayon, umalis ka na dito ngayon din. Sabi ng malaking hayop. Sumigaw si Lance, teka, itong mga kaibigan ko, gusto kong isama sila. Ano ang 1 pulgada, ngunit wala akong pakialam tungkol sa ilang mga taunan na hindi kahit kalahating immortal, kaya dalhin sila sa iyo at umalis. Sabi ng malaking hayop. Nagtanong si Lance, nakatatak ka ba rito, ang maalamat na behemoth beast? Maalamat pa rin, mukhang masama ang simula mo sa buhay na ito, naaalala ang iyong mapagmataas na hitsura sa iyong nakaraang buhay, gusto talaga kitang sampelan hanggang mamatay. Pagkasabi noon, biglang nakaramdam si Lance ng napakalaking puwersa. Na nagtulak sa kanya palabas ng selyadong espasyo, at hindi nagtagal, lumitaw si Lance sa ibabaw ng dagat, gayon din si Talia at ang iba pa. Sa sumunod na segundo, nagising si Mo Chenyi at ang iba pa. Anong problema? Anong nangyari? Si Talia ay abala sa pagtatanong. Master Damon, anong nangyari? Oo, pakiramdam ko nawalan lang tayo ng malay. Sabi ni Lance, bumalik muna tayo. 1828. Si Lance ay medyo hindi nakapagsalita sa loob, ang behemoth na tinataka ng dagat ng kamatayan ay talagang kilala si Lance mula sa kanyang nakaraang buhay, at mukhang hindi niya gusto ang Lance mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi niya pinatay si Lance, malamang. Dahil sa ilang mga pagdududa. Si Lance ay hindi nag-usisa kung ano ang ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ng lahat, ang kanyang nakaraang buhay ay isa lamang tao na prangka. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa dinastiyang Mo. Nang makita ni Maren si Lance at ang iba pa ay bumalik, agad niya silang binati. Are you guys okay? Abalang tanong ni Maren. Syempre ayos lang tayo, bakit tayo nandito kung hindi tayo? Sabi ni Lance. Gulat na tanong ni Maren, ikaw, naabot mo na ang unang yugto ng kapigatian. Oo, hindi lang ako, ang iilan sa kanila ay marami na ring naaangat. Agad na tumingin si Maren sa iba, kabilang ang kanyang anak na si Yuna, na lahat ay nagtaas ng kanilang kaharian ng 4 o 5 o kahit 6 o 7 o higit pa. Heavens, paano magiging napakabilis ng tagumpay na ito? Nanginginig ang katawan ni Maren. Sinabi ni Lance, ano ang imposible, sinabi mo rin na ang Spirit Gathering Formation ay nilikha ng napakalakas na Formation Masters, kaya nitong sumipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid, sa aking pagbabalik, narinig kong may nagsabi na tila may walang espiritual na enerhiya sa hangin sa nakalipas na kalahating buwan, lahat ng ito ay sinipsip. Sa tingin ko ito ay dapat na sinipsip ng Spirit Gathering Formation na itinayo ko sa dagat ng kamatayan. Walang sinabi si Maren, komplikado ang kanyang ekspresyon. Sinabi ni Lance, Tio Maren, masyado kang takot sa kamatayan, kaya napalampas mo ang isang pagkakataon. Kung sasama ka sa akin sa pagkakataong ito, ginagarantiyahan ko na makakalampas ka man lang sa 5 yugto ng kapigatian. Ang 5 yugto ng kapigatian. Si Maren ay nagsisisi, matagal na siyang nakahover sa 4 na yugto ng kapigatian, kung talagang maaabot niya ang 5 yugto ng kapigatian, ang pagtaas ng katayuan ay hindi kailanman magiging isang solong. Star, kung gayon ay magkakaroon talaga siya ng kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng isang bansa, hindi tulad ngayon, na maraming tao ang palihim na nagmamasid sa kanyang posisyon. Sinabi ni Maren, wala ka pa bang Spirit Gathering Formation, hindi ba? Hindi pwede. Direktang tumanggi si Lance na kunin ito, kasabay nito, medyo nabalisa si Lance sa loob, natatakot siyang mamatay noon para hindi pumunta, ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na banggitin ang isa pang Spirit Gathering Formation. Si Lance ay mayroon lamang 2 Spirit Gathering Formation Scrolls, at orihinal na pareho silang ayaw gamitin ngayon, ngunit talagang may lakas ng loob si Maren na banggitin ang isa pa. Sinabi ni Maren, kung gagamitin mo muli ang Spirit Gathering Formation, sigurado akong maaabot ko ang 2 o kahit ang 3 yugto ng Tribulation, sa oras na iyon, mas lalakas ka pa, at baka magkaroon ka pa ng kaunti. Paglaban sa harap ko, ayaw mo ba? Tila sinusubukan ni Maren na hikayatin si Lance na gumamit ng isa pa. Medyo naiinis si Lance sa loob, bagamat siya ang ama ni Maren, kinasusuklaman ni Lance ang kanyang kaduwagan, takot sa kamatayan, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Uncle Maren,
huwag kang magsalita ng kahit ano, imposible, isang spirit gathering scroll na lang ang natitira sa akin, at ito, hindi ko na ito gagamitin ngayon kahit anong mangyari. Lance, nagkakamali ka, lahat ng tao ay may anumang kayamanan na nauubos sa oras, kung sakali. Walang just in case. Malakas na sabi Lance, medyo naiinip. Lance, pag-isipan mo ulit, this time, sasama na talaga ako sa'yo, masyado talaga akong nag-iisip kanina. Haha, isipin mo, bakit ko iisipin? Ngumuso si Lance. Lance, nasa unang yugto ka na ng Tribulation ngayon, hindi mo ba gustong maging mas malakas? Hindi ko na mapigilan, gusto talaga ni Lance na tumikim, may pagtutol sa harap mo. Maniwala ka man o hindi, kaya nakitang ice spike ngayon. Gayunpaman, hindi sinabi ni Lance ang mga ganoong salita, pagkatapos ng lahat, si Maren ay ama ni Yuna. Tito Maren, babalik muna ako, kailangan nating lahat magpahinga. Sige, magpahinga ka muna, may pag-iisipan pa ang Spirit Gathering Scroll. Lumipad si Lance nang walang sinasabi. Tumingin si Yuna sa kanyang ama at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa. Sumigaw si Maren, Yuna, halika sa aking palasyo sandali. Oh! Dumating si Yuna sa palasyo ni Maren. Yuna, hindi ko inasahan na makakarating ka sa ika-6 na yugto ng Mahayana ng ganoon kabilis. Ngumiti si Maren. Lahat ito ay ipinagkaloob ni Lance, sinayang ko lang ang pagkakataon niya, kung hindi dahil sa kanya, nasa combination stage pa rin ako, hindi, nadungisan at napatay ako ng prinsipe ng Yao clan na iyon. Sinabi ni Yuna, sa puso ni Yuna, si Lance ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Dahil 1 taon na ang nakalilipas sa dinastiya ng Yao clan, kung hindi siya iniligtas ni Lance, siya ay nadungisan at pagkatapos ay pinatay. Nakakakilabot isipin. Yuna, mayroon pa ring Spirit Gathering Scroll si Lance, kaya tulungan mo siyang hikayatin na gamitin din ito, huwag mo nang hintayin mamaya. Mga immortal na magsasaka, walang nakakaalam kung anong araw sila mamamatay, dapat maubusan ang anumang magandang bagay na mayroon ka. Mabilis, kung mamatay sila, hindi ba ito ay isang bargain para sa iba? Sabi ni Maren. Si Yuna ay abala sa pagsasabing, pare, hindi na madaling gamitin ng anak ko ang pangalawang Spirit Gathering Scroll. Kaya't hiniling ko sa iyo na hikayatin siya. Gustong-gusto ni Maren na tumapak mismo sa ika-5 yugto ng kapigatian, kaya medyo nadala siya, at ang tukso ng ika-5 yugto ng kapigatian ay napakabigat para sa kanya. Pare, babalik din muna ako. Mabuti, huwag kalimutang gawin ang iyong iniisip kay Lance kapag bumalik ka, Hindi nagsalita si Yuna. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Lance. Hindi mapigilan ni Talia na magalit, talagang hindi si Maren ay isang magaling na senior, hindi ko inaasahan na bigla siyang magiging walang hiya. Napagalitan din si Lucy, tama, talagang may lakas ng loob na pag-usapan ang pangalawang scroll, na tila ba, may bahagi din siya dito. Kung hindi ako mali, tinawag niya si Yuna, talagang gusto niyang hikayatin ni Yuna si Lance. Nakakadiri, bago siya niyaya na sumama sa kanya, siya mismo ay natatakot na mamatay na hindi sumama, ngayon, sayang, ang lalaking ito. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang pangungusap sa iyo at isang pangungusap sa akin, ngunit, iyon ay, sila ay nagsasalita lamang sa kanilang mga labi, at hindi nila malulutas ang mga panloob na paghihirap ni Lance. Sinabi ni Talia, kapag ang mga tao ay naudyukan ng pagnanais na kumita, gagawin nila ang anumang bagay. Lance, talagang nag-aalala ako na masisira niya ang kanyang konsensya, kung hindi mo gagamitin ang pangalawang scroll, hindi ba? Saglit na na-distract si Lance, kung hindi ko iisipin na siya ang ama ni Yuna, gusto ko taga siyang laslasan. Oh, hindi pa umabot sa ganyan, huwag mong punatin ang iyong mukha. Bili ni Talia. Alam ko. Pagkatapos, si Lance at ang iba pa ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga, pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na kalahating buwan, lahat sila ay ganap na nakikibahagi sa pagsipsip ng mga espiritong bato, ang kanilang mga puso at isipan ay pagod, at kailangan nilang isara ang pinto ng ilang sandali upang maayos na patatagin ang kanilang kaharian. Hindi nagtagal bumalik si Yuna. Si Yuna ay abala sa pagsasabi kay Lance, paumanhin, humihingi ako ng tawad para sa aking ama. 1829. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Nagkakasakit ka ba sa tatay ko, Lance? Hindi pa nga pala, gusto ng tatay mo na akitin mo ako. Well, pero huwag kang mag-alala, hindi kita susubukan na kumbansihin. Magpahinga ka na.
Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, si Yuna ay nasa isang komplikadong mood, siya ay nasa gitna ng pinakamasama. Pumasok si Lance sa estado ng saradong pinto, at sa isang kisap mata, makalipas ang 10 araw, dumating ang isang gwardya upang hanapin si Lance. Senior Damon, hinahanap ka ng His Majesty the Long Emperor at pinaponte ka doon. Sabi ng gwardya na iyon. Hinahanap mo ako para saan? Hindi sinabi ng kanyang kamahalan ang mahabang hari. Sige, alam ko, saglit lang tapos na ako. Tumalikod ang guard at umalis. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Lance habang palihim niyang iniisip kung ano ang hinahanap ni Maren na gagawin niya. Lance, huwag kang pumunta. Lumapit si Talia, malamang narinig niya ang boses ng gwardya na iyon. Bakit hindi mo isara ng kaunti ang pinto? Ang aking kaharian ay halos matatag. Mauna na ako Maren yan. Lance, nag-aalala ako na ang pagbisita ni Maren sa iyo ay tungkol dyan. Nakikita kong nagagalit ka tungkol dito, kung sakaling hindi mo ito makontrol. Huwag kang mag-alala, tutal, tatay ito ni Yuna, kahit anong sabihin ko, wala akong gagawin sa kanya. Aalis na ako. Agad na dumating si Lance sa palasyo ni Maren, kung saan si Maren ay naglalakad pabalik-balik, na tila nagmamadali. Nakita ni Lance ang nag-aalalang tingin ni Maren sa pintuan, at hinamak siya, tiyak na hindi na siya makapaghintay na gamitin ang pangalawang spirit gathering formation ni Lance. Tito Maren, hinahanap mo ako. Pumasok si Lance na nakangiti, kahit na ayaw niyang ngumiti. Lance, dumating ka na. Ano ba, Tio Maren? Lance, dali, gamitin ang iyong spirit gathering formation, wala nang oras. Nag-aalalang sabi ni Maren. Og. Hinamak talaga ng puso ni Lance. Tito Maren, anong nangyari? Sobrang balisa. Lance, nakakuha ako ng impormasyon na gustong tamaan ng Immortal Clan ng Miklan ng ating Mo Dynasty. The Miklan Immortal Family. Oh, so anong kinalaman nito sa spirit gathering formation ko? Lance, hindi mo alam, ang pamilyang Zexia ng Mi ay orihinal na basalyo ng ating teritoryo at palaging tapat sa ating dinastiyang Mo. Kamakailan lamang, unti-unting kumalat ang balita ng pagkamatay ng aking ama. Ang Immortal Clan ng M-Clan ito ay hindi malakas o mahina, ang kanilang angkan ay nagtataglay ng isang malakas na half-immortal, na kanilang pinuno ng angkan, at kamakailan, narinig ko na ang kanilang pinuno ng angkan ay tumuntong na sa ikalimang yugto ng tribulation. Kaya, ang aming posisyon ay agad na nasa panganib, iniulat ng aking mga especially iyan na ang Mi Immortal Clan ay masigasig na kunin ang ating dinastiya, kung haharapin natin ang Mi, kailangan kong maabot ang ikalimang hakbang ng tribulation sa lalong madaling panahon, isang hakbang na lang ako ngayon. Kaya, para sa kaligtasan ng tayong lahat, pati na rin para sa kaligtasan mo at ng iyong mga kaibigan, kailangan kong makapasok sa ikalimang yugto ng tribulation sa lalong madaling panahon. Si Lance ay mukhang hindi natinag at nagtanong, kung gayon, ano? Hindi ko pa rin maintindihan, ano ang kinalaman nito sa aking pagtitipon ng mga espiritu. Lance, malaki ang relasyon, kung sakupin ng Mi Clan ang Mo Dynasty, mawawala ang manugang mo, mamamatay tayong lahat. Sa ngayon, iisa lang ang daan palabas, gamitin mo ang spirit gathering formation, hayaan mo akong humakbang sa transmigration ng mabilis hanggat kaya ko. Ikalimang ranggo, upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng dinastiyang Mo. Titiyakin din ito ang kaligtasan mo at ng iyong mga kaibigan. Ngumuso si Lance, Uncle Maren, paano ka nakakasigurado na gustong sakupin ng pamilya Zexia ng Mi ang dinastiyang Mo? Lance, anong ibig mong sabihin, pinaghihinalaan mo ako ah? Malamig ang mukha ni Maren at medyo naiinis. Sabi ni Lance, nagtatanong lang ako. Sige, Lance, kung inaakala mo pa rin na biyenan mo ako, kunin mo ang spirit gathering formation mo at gamitin mo, tsaka, ito ay mabuti para sa iyo. Bakit ako makikinig sa iyo? Lance, medyo makasarili ka, ano ang pinagkaiba ng paggamit nito ngayon, sa paggamit nito sa hinaharap? Ano ang pagkakaiba mo sa akin? Sabi ni Lance, hindi ko alam kung may pagkakaiba, pero at least alam ko na akin ito, magagamit ko ito kung gusto ko, at walang makakagawa sa akin kung ayaw ko. Ako ang iyong biyenan. Ay po, you your fucking father? Tinawag lang kitang Uncle Maren dahil binigyan kita ng mukha, kung hindi, nakikita mong hindi ako magalang. Sa simula, ang patriarch ng Shere Clan, si Wang Pai, noong una ko siyang nilapitan, medyo mabait siyang tao, pero nagbago ang puso niya nang malaman niya ang sekreto ko.
Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka, naniwala ako. Hindi ka naman magiging ganito nung una, at tinanong din kita kung may balak ka bang masama sa akin, ano ka ba sa akin, wala talaga, kaya binigay ko sa'yo kung ano man ang meron ako, pero hindi ko inaasahan. Maging ganito ka. Nanlamig ang mukha ni Maren, na para bang hindi siya nasisiyahan sa loob, umungal si Maren, Lance, pag-isipan mong mabuti, ako ba ay kapareho ni Wang Pai? Maren, pinatay ka na ba? Nasubukan ko na bang alisin ang iyong spirit gathering formation? Hindi, hinikayat lang kita na alisin ito at gamitin ito kanina, ngunit binaygo mo ako sa pamamagitan ng pagtutumba sa akin kay Wang Pai. Ibinigay ko napakaganda mong anak, at ganito ang pakikitungo mo sa akin. Alam mo ba kung ano ang nawala sa akin sa pagbibigay sa iyo ni Yuna? Sa orihinal, maaari kong pinayagan si Yuna na sumali sa entrance meeting at sumali sa 5 dakilang pamilya ng 7 Heavy Sea. At ngayon, naibigay ko na siya sa iyo, napakalaki ng nawala sa akin sa paghiling lang sa iyo na umangkop sa formation ng spirit gathering kanina, at tumatanggi ka kahit na tumanggi ka, at hinihila mo pa rin ako kasama si Wang Pai. Mabangis na ingay ang nanggaling sa loob ng palasyo. Talagang hindi nag-abala si Lance na magpatuloy, sinabi ng publiko na ang publiko ay makatwiran, marahil ay naramdaman ni Maren na siya ay makatwiran. Tumalikod si Lance at lumabas. Nang makarating si Lance sa pintuan, kinagat ni Maren ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, bibigyan kita ng 10 araw para pag-isipan ito sa huli, kung tatanggi ka pa rin, hindi na si Yuna ang iyong the Whist partner, mangyaring umalis. My Mo Dynasty, hindi tayo magkakilala. Bumalik si Lance sa kanyang tirahan dala ang kanyang galit. Pagkapasok nila sa bahay, lahat ay nagkukumpulan, nakita ang masamang mukha ni Lance, abala sila sa pagtatanong, ano ang sinabi ni Maren. Fuck! Naiinis talaga ako na iniisip pa rin niya na hindi siya nagtatanong. Paanong hindi naman masyado? Sa tingin niya ay maaaring magpakasal si Yuna sa 7 Seas kung hindi sa akin, binigyan na niya ako ng ultimatum, pagkatapos ng 10 araw, kung hindi ako pumayag, hayaan mo akong buwagin ang walang kamatayang partnership namin ni Yuna. Paano mo magagawa iyon, napag-isipan mo na ba ang damdamin ni Yuna? Sina atmosphere? Kuya Lance, sa tingin ko wala kang pakialam kung anong klaseng biyenan siya, gawin mo hanggang hindi na siya kilala ng nanay niya, tingnan mo kung maglakas loob pa siyang saktan ka, ganito kailangan lang bugbugin ang tao. Kung bibigyan mo siya ng magandang palo at iparamdam sa kanya kung gaano ito katigas, hindi nakakagulat na naglakas loob pa rin siyang takutin ka. Hayaan mo akong manahimik, pero oo, pag-iisipan ko. Malamig ang tingin ni Lance. 1830. Sinabi ni Talia, kung tutusin, siya ang ama ni Yuna, hindi siya tumitingin sa mukha ng isang monghe, wala kang dapat gawin sa kanya. Huwag kang mag-alala, kung talagang magpapatuloy siya sa pagiging bastos, gagamit ako ng puwersa para bigyan siya ng kaunting babala. Sabi ni Lance. Dapat itong gawin sa katamtaman. Alam ko, pagkatapos ay hahanapin ko ang Song Complaint Sky. Sabi ni Lance, ang Song Complaint Sky ay isa sa mga kalahating immortal sa unang yugto ng dinastiyang Mo. Bakit kailangan mong hanapin ang Song Complaint Sky? Nagtataka ang lahat kay Lance. Nakalok ang mga kilay ni Lance, na para bang may sasabihin siya, ngunit hindi niya ito masabi. Anong mali? Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung ilusyon ba ito o hindi, ngunit parati kong nararamdaman na medyo malabo ako sa unang yugtong ito ng aking kasalukuyang larangan ng pagnanakaw. Hindi malinaw. Oo. Noong una ay gusto kong tanungin si Maren, ngunit pagkatapos ng nangyari, hindi maganda para sa akin na tanungin muli si Maren, maaari lang akong pumunta at kumonsulte sa iba pang 2 tol ng Mo Dynasty, Song Complaint Sky at Liu Bing. Maaaring dahil mabilis tayong umakyat. Medyo hindi matatag. Hindi, matatag ang pakiramdam ko, ngunit, hindi maipaliwanag, okay, mauna na ako. Lumakad palayo si Lance. Hindi nagtagal, dumating si Lance sa cultivation cave ni Song Complaint ng Tian. Napakainit ng reklamo ng kanta nang makita niyang paparating si Lance. Lance, nalaman ko na maaari kang tumuntong sa utak, congratulations Pagrereklamo ng kanta ay tinanggap siya ni Tian. Kasabay nito, siya ay labis na nalilito, paanong napunta si Lance sa kapigatian ng napakabilis, mayroon bang koneksyon sa pagitan ng pagkawala ng aura noon at Lance? Sinabi ni Lance, huwag mo akong tawaging kabayo ni Lance, kung mataas ang tingin mo sa akin, tawagin mo akong Brother Damon. Naku, buti naman, ano kaya hinanap ako ni Brother Damon?
Nagtanong si Lance, sabihin ang totoo, mayroon akong itatanong, nakapasok na ako sa unang yugto ng tribulation ngayon, malinaw na nararamdaman ko ito sa aking sarili, nasa unang yugto ako ng tribulation at napakatatag ng aking kaharian. Ngunit bakit ako nakaramdam ng kawalan, ng hindi pagiging totoo? Ibinunyag ni Lance ang mga pagdududa sa kanyang puso. Natawa ang Song Complaint, Brother Tang, ito ang pangunahing kaalaman ng immortal na paglilinang bakit hindi sinabi sa iyo ng Long Emperor? Ito, hindi ko siya tinanong. Sige, sasabihin ko sa iyo, sa totoo lang, bagamat ikaw ay nasa unang yugto ng kapigatian, hindi ka talaga nasa unang yugto ng kapigatian, ibig sabihin, lahat ng umabot sa yugto ng kapigatian ay kailangang mabautizimuhan ng isang bagyong kulog, hindi ka pa nabibinyagan ng bagyo, nasa kaharian ka pa lang, pagkatapos mabanyagan ng bagyo, talagang nasa unang yugto ka na. Nako, ganoon pala, ang kaharian ay unang umakyat, at pagkatapos mabanyagan ng bagyo, ikaw ay isang tunay na unang yugto ng kapigatian. Oo. Kung gayon, kailan ka mabibinyagan ng kidlat na kapigatian? Tanong ni Lance. Karaniwan sa loob ng kalahating buwan hanggang 3 taon pagkatapos mong linangin sa kaharian na iyon, mararamdaman mo ang kulog na kapigatian, kung gaano katagal depende sa individual. Nakikita ko, pagkatapos ay naiintindihan ko, paano mo tatawid ang kulog na kapigatian kung gayon. Magandang tanong iyan, ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, kapag ang mga immortal na magsasaka ay sumailalim sa mga bagyo, sila ay direktang bababa mula sa langit, ngunit hindi ko alam kung kailan nagsimulang hindi na bumaba ang mga bagyo sa katotohanan, ngunit sa halip ay papasok ka. Isang virtual na espasyo para matanggap sila. Okay, salamat sa pagtuturo sa akin. Napakabait ni Brother Damon para sabihin iyon. Kung ganoon ay aalis muna ako. Sige, mauna ka na. Kalalabas lang ni Lance sa kuweba ng Song Complaint. Biglang naramdaman ni Lance ang isang mensahe sa loob. Bagyo. Ito kaya ang kahulugan ng pagdama ng bagyo. Agad na umupo si Lance sa lupa, at sa sumunod na segundo, biglang naramdaman ni Lance na pumasok siya sa isang virtual space. Ang virtual space na ito ay puti, si Lance ay nakatayo sa virtual space, ang buong virtual space ay Lance lamang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lance na ang puting langit sa itaas niya ay biglang nagdilim, na para bang may paparating na bagyo, ang kalangitan ay madilim. Hindi nagtagal, isang malaking bagyo ang bumagsak sa kalangitan, at sa sandaling bumaba ang bagyo, tila naalala ni Lance ang mga nilalaman ng kanyang buhay. Biglang naalala ni Lance ang kanyang mga asawa sa mortal na kaharian. Hindi. Tila hindi gumaan ang loob ni Lance. Sa sandaling ito, nahulog si Lance sa atake sa puso. Ang pinakakinatatakutan para sa mga lumabag ay ang demonyo ng puso, na siyang kinatatakutan ng ilang immortal na magsasaka, na ayaw mag-iwan ng anumang pagsisisi, dahil ang pagsisisi ay lalago ng 1,000 beses sa sandali ng paglabag, na nagiging isang balakid. Na hindi maipasa sa puso, kaya ang paglabag ay naging kabiguan. Naisip ni Lance na nalampasan na niya ito, ngunit hanggang sa sandali ng pagnanakaw ay napagtanto niya na sa kaibuturan ng kanyang kalooban, hindi pa rin niya maisip ang malaking pag-alis ng kanyang mga sawang mortal na kaharian, na nabuo ang isang buhol sa kanyang puso. Isa itong hadlang na hindi niya malagpasan. Boom! Agad na bumagsak ang isang malaking bagyo. Nabasag sa lupa si Lance, nang itim ang kanyang buong katawan. Sa sumunod na segundo, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng bahay ng Song Complaint. Ang boses ng reklamo ng kanta ay naririnig sa kanyang mga tainga, binabati kita, kapatid na Tang, matagumpay mong nalampasan ang yugto ng pagdarambong, ikaw ay tunay na nasa unang yugto. Sa isip ni Lance, ito ay tungkol sa eksena sa virtual space na ngayon lang niya nasaksihan. Ako, nagtagumpay ba ako? Oo, matagumpay kang ninakawan. Pero, malinaw na naklived ako at nasunog ang buong katawan ko. Haha, naklived ang virtual space, sa totoo lang ayos ka lang. Hindi, halata namang gumawa ako ng demonyo, may panghihinayang sa puso ko na hinding-hindi na maibabalik pa, meron akong ganyang kalaking demonyo, paano ako nagtagumpay? Nagulat ang Song Complaint, gumawa ka ng heart demon habang nagpapatransmogrify ka. Ito, paano ito posible? Ang mga normal na tao, kapag nagkaroon sila ng demonyo, ay tiyak na mabibigo. Oo, akala ko matatapos na ako. Naguguluhan din si Lance.
Napangiti ang reklamo ng kanta, Brother Tang, ipinapakita nito na ang iyong pisikal na katawan ay napakalakas, kahit na gumawa ka ng isang isip na demonyo, hindi ka nito magagawang mabaigo, Brother Damon, kailangan mo lang lutisin ang problema ng mga demonyo sa isip. Ngayon, wala kang anumang problema sa hinaharap para makaligtas sa kapigatian. Tumayo si Lance at tumango at umalis. Pagka-uwi, sinabi ni Lance sa lahat ang tungkol sa pagdarambong. Nagulat ang lahat dahil sa malamig na pawis nang malaman nila na si Lance ay nagkaroon ng mind demon habang siya ay nasa gitna ng kapigatian. Buti na lang, napakalakas ng katawan mo, kaya kahit ang pusong demonyo ay hindi ka kayang sirain. Sabi ni Talia. Nag-aalala si Sina, gayunpaman, ang unang kulog na kapigatian ay mas mahina at nagawa niyang labanan ito, ngunit sa hinaharap kapag ito ay lumakas at lumakas, paano kung ito ay patuloy na magbubunga ng isang pusong demonyo? Walang sinabi si Lance mismo ay hindi alam kung paano siya hindi makabitaw, akala niya ay nakita na niya ito. Sinabi ni Talia, sa puntong ito, walang ibang paraan, Lance, dapat mong ganap na iwanan ang iyong mga karanasan sa mortal na kaharian, kung hindi, sa tuwing tatawid ka sa bagyo, isang pusong demonyo ang lilito. Umiling si Lance at sinabing, hindi ko alam kung paano ako tuluyang bumitaw, pakiramdam ko bumitaw na ako. Forget what they doing, keep on